ka naroon, Jesus? Payapa ang mundo. Good evening po. Yan. Malinaw po yung aking dating, yung mic. Malinaw po, Pastor. Malinaw po. Okay. Welcome, Brother Ivan, Pastor Roniban, Joy, Sister Jeneline, Sir, Sir Steven, and Sister Lani. No? So, good evening po sa bawat isa. Thank God sa gabay ng Diyos po, no? Kasi talagang hectic ang ating schedule sa ngayon, ano? From Monday hanggang Sunday, no? Kaya kailangan ko rin po ng prayer. Sa gabing ito, ipag-pray din po natin ang si Pastora Naning. Nasa hospital pa siya. No, na-dislocate ang kanyang kamay. Kala ko nga, nasa church na si Pastora Naning, no? Pag-pray po natin. No? Lalo na yung provision ni God. Nag-chat ako sa kanya, akala ko dumating sa church para magpadala sa orthopedic, no? Kung i-recommend po ng ah, hospital, no? Nag-chat sa akin, no? Pray niyo po rin ang aking oxygen levels ko sa katawan, mababa, na hindi ako makalabas. Kinakapos po ako ng hininga,
dahil sa hindi rin maayos ang oxygen level ko sa katawan. Yun po yung pre-request ni Naning. Hindi po ako makaka-attend ng prayer meeting this time. Okay. Ah, yun po kasi ang hirap ng kalagayan doon sa Alayaw. Especially ngayon po ay ah, tag-ulan, saka tag-bagyo, tag-lindol, no? Pampadagdag pa yung tag-sunog. Ah, kaya grabe ang ating pong need ng prayer. Kaya I think next week magpapalabas din ako ng pastoral letter sa mga kapastoran to assemble in our church for the ministry of prayer and reconciliation. Kasi halos mga nasa pulpito na ang pambabatikos, ano? Ah, even sa ibang bansa, they are using also their pulpit, mga mga priest na Amerikano just to say something about the corruption in the Philippines. Nakakahiya, no? Para bang nakalagay tayo sa kahihiyan ngayon. Parang panahon po ni Nehemiah, no, na hiyang-hiya sila sa kalagayan ng Jerusalem. Nauulit ang kasaysayan, ano? Huwag naman sana yung bangkalalakas na lindol na inaabangan din ng marami, no? There are things that intend. Sometimes we are waiting for the worst, not the good will na kailangan po ng ating bansa. Okay? Ah, paunahan tayo sa prayer ni Pastor Oniban this time. Tayo po'y manalangin. Our Father in heaven, makapangyarihan po sa lahat. We glorify and lift up your name, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po sa buhay na inyong binigay, sa pagkakataon na inyo pong binigay po sa amin na kami magkatipon-tipon, Panginoon, upang pagbulay-bulayan po ang inyong salita. Lord, maraming maraming salamat po sa buhay ng aming pastor na patuloy pong Hallelujah. inahayag ang katotohanan at ang iyong salita, Panginoon. Lord, patuloy mo pong i-bless ang kanyang buhay. Ilayo mo siya sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon, physically man, mentally, lalong-lalo na po spiritually, Panginoon, ay Yes. ikaw pong magpatatag sa kanya, Panginoon. Lord, sa oras na to, akin din pong pinapasalamat ang buhay ng bawat isang naglalaan ng kanilang oras para to go deeper po sa kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless ang kanilang buhay. Patuloy niyo po silang gabayan. Patuloy niyo po silang palakasin. Kung ano man pong mga problema ang kanilang hinaharap, ikaw ang siyang magpatatag ng kanilang mga puso, Panginoon. Patuloy niyo pong Yes. i-bless not only them but their whole family, Panginoon. At in the near future ay makasama din po namin ang kanilang pamilya na nakikinig at naglilingkod sa inyo, Panginoong Hesus. Lord, sa oras na to, akin din pong pinagdarasal ang this ministry, Panginoon, itong gawain na to, Panginoon, na patuloy mo pong palaguin at patuloy pong ikaw ang siyang maging sentro in the name of our Lord Jesus Christ. Lord, ay akin din pong itinataas all the activities of the church na patuloy pong maglago mula po sa kabataan hanggang po sa mga kapastoran, Panginoon. Muli, Panginoon, itinataas ko po sa inyo lahat ng papurit pa sa salamat sa inyong pangalan lamang, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. Okay? Ang ating midweek service, ito po yung midweek service na ginaganap. Ah, kaya ah, ang ating pong layunin ay ma-reach out ang mga tahanan sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan, ano? Ang tawag doon sa early church history ay Oikos Church, ano? Oikos Kyohe, ano? Oikos Ecclesia. Yun po yung Greek word. Kasi nagkaroon lang naman po ng mga katedral o mga building after the Reformation uh, period, ano? Ah, hindi lang 'yon, no? Noong panahon na si Constantine ay naging emperor sa Rome, ano? Kaya nagkaroon ng mga katedral hanggang sa nagkaroon na ng monastic movement
doon sa mga bundok na sila nagkakaroon ng mga ah, m- yung monasteryo, no? Kaya ang layo na natin sa kasaysayan, kaya sa panahon natin ngayon, how to serve God, no? In every season, kailangan magkaroon tayo ng opportunity to serve the Lord in our time. Okay po? Kaya panahon po natin na mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran at Diyos na totoo, no? Kaya yun ang ating tatalakayin sa gabing ito, sa Psalms chapter 9, ano? Mga awit chapter 9. Sino po ang pwedeng bumasa? Awit chapter 9. Okay? Diyan po ang ating tatalakayin. Sino yung pwedeng bumasa? May Bible ka ba dyan, Brother Ivan? Pastor, wala po kasi ako sa bahay. Wala pa ako Sige. sa bahay ngayon. Nasa ano ka pa? Okay. Si April. 9 ano po? 9, 1 to 20. Psalms. Mga Sige awit. po. Okay. Oh, Ito po. gandahan mo ang basa kasi patula yan eh. Ay, Awit yan. sige po. Okay. Ito po. Pasalamat sa Diyos dahil sa kanyang katarungan. Katha ni David upang awitin ng punong mga awit ayon sa tono ng Mutlabed. Mhm. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, ng nakataas-taasan. Makita ka lang ay muurong na ang aking mga kaaway, sila'y nabubuwal at namamatay sa iyong harapan. Patas at makatarungan ka sa iyong paghatol. Matuwid kong panig ay iyong pinagtanggol. Binalaan mo ang mga bansa, nilipol ang masama. Binuram mo silang lahat sa balat ng lupa. Ang mga kalaban namin naglaho ng lubusan. Ang kanilang mga lungsod, iyo nang winakasan at sa aming alaalay nalimot ng tuluyan. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang putol. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamalaan niya ang daigdig ayon sa katuwiran. Hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Si Yahweh ang tagatakbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kay Yahweh, na hari ng Zion, ay umawit tayo ng papuri. Sa lahat ng bansa ay ang ginawa niya'y ipagbunyi. Inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan, mga karaingay, ngan nila'y di niya nakakalimutan. O Yahweh, ako sana'y iyong kahabagan, masdan ang pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan, upang sa harapan ng lungsod ng Sayon, aking isasalaysay. Dahil sa iyong pagliligtas, papuri ko ibibigay. Nahulog ang mga bansa sa patibong na nagawa nila sa bitag para sa akin, ang nahuli ay sila. Sa matuwid niyang hatol, si Yahweh ay nagpakilala at ang masasamay nahuhuli sa mga bitag na gawa nila. Sa daigdig ng mga patay doon sila matatapos, pati ang lahat ng bansang nagtakwil sa Diyos. Hindi habang panahong pababayaan ang dukha, hindi rin mawawala pag-asa ng maralita. Huwag mong tulutan, Yahweh, na labanan ka ng mga tao. Tipunin mo ang lahat ang mga bansa at sila'y hatulan mo. Takutin mo, O Yahweh, ang lahat ng bayan at iyong ipagbatid na sila'y tao lamang. And praise God. Okay? Maganda yung bandang huli. Ipakita mo Yahweh, no? Sa bawat bansa, no? Bigyan mo ng takot,
Yung mga nangyayari ngayon, hindi ka pa ba matakot diyan? At ipakita mo, Yahweh, na sila'y tao lang, no? Hindi sila Diyos. So kasi pag umasta ang mga tao ngayon, parang Diyos eh, no? Tapos masilo nawa sila sa kanilang mga patotoo. O kita nyo po, sa nangyari sa atin, eh, halimbawa na lang yung Diskaya, because of their testimony, nagpa-impress, nagpa-interview, pero yun pala ang humuli sa kanya. Yung mga nabulgar lahat ng ginawa niyang pagyaman sa mali. Okay? So, praise that traces from struggle. Ito yung pasasalamat at pagpuri na nanggaling sa labanan, ano? Ang sarap kaya ng feel na feel mo yung pasasalamat sa Diyos, no? Iba yung dumaan ka sa struggle, dumaan ka sa mga problema, tapos naandiyan ka, nakatatag ka, nakatayo ka. It is because kasama mo ang Diyos. Yun po yung kinumpos ni David, no, sa Psalms chapter 9, ano? Composition po ito ni David. Okay? Yun. Ah, Tagalog na Tagalog to, no? Kaya ang Psalms 9 ay isang awit ng pasasalamat ni David sa pagkilos ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sa tradisyong Hebrew, ang Psalms 9 ay karugtong ng Psalms 10 sa sa kanilang tehela. Tehela po ang tawag diyan sa Hebrew yung Psalms, no? Magkadugtog 'yan. Kasi yung ating mga translation ngayon may mga chapter na, may mga verses pa. So, yan po ang pero yung original Hebrew Bible, magkadugtong ito, yung Psalms 9 and 10. Isang acrostic poem kung saan bawat talata ay nagsisimula sa sunod-sunod na letra ng Hebrew. From Aleph, Bet, Gimel, Dalet, yung pong mga alphabet ng Hebrew, no? Naka-acronym sila. Ibig sabihin, ito ay maingat na isinulat upang maalala ang mga gawa ng Diyos. At diyan nagsisimula ang renewal sa pag-aalala. Ano ang aalalahanin? Mabuti ang Diyos. Di ba ang sarap kaya no na sa dami mong problema, no? Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Minsan tayo nakakalimot eh. Kapag punong-puno na tayo ng problema, kahit ang Diyos nalilimutan na natin kasi doon na tayo nakatingin sa problema instead of tumawag tayo sa Panginoon. Okay? So ano pa? Sa puso ni David, ang Psalms 9 ay naisulat para sa bayan. Wow! Kasi siya po ay king during the time, namumuno siya sa bansang Israel as a king, no? Naisulat ito pagkatapos ng tagumpay ni David laban sa mga bansang lumalaban sa Israel, yung Philistine at yung mga Jebusite, yung last na pinabagsak ni David sa kanyang paghahari ay yung yung Jebusites na hindi na pabagsak ni Joshua, no? Pero sa panahon ni David, bumagsak yung pampitong malakas o stronghold ng kalaban ng Israel, no? Mula sa personal na karanasan, naging pambansang patotoo. Kapag ang puso ng isang tao ay nagising, nagigising din ang buong bayan. So ang ganda ng pangyayaring ito kasi kaya nga buti nga composer si David na ilapat niya sa awit at habang ito inaawit ay talagang yung mga nakakarinig, di ba may mga kantang pambayan, mga kinakanta ni Frida Aguilar, ni Collie Disma, kapag inaawit yun at nakaka-relate ka sa mga karanasan mo sa bansang Pilipinas, nakiki-awit ka rin eh. No? Parang itong Psalms 9 and Psalms 10, isinama na nila yan sa acrostic ng kanilang nire-recite sa templo kapag sila po ay may festival. Dito rin ang galing yung ginagawa sa atin sa church. Minsan mayroon tayong responsive reading o
Kinukuha natin yan sa Psalms, sa Proverbs, no? Yung mga responsive reading kasi salitan yan, ano? Kaya ito acrostic yan na ginagawa ng mga Hebrew people, no? Sa 9 verse 1, yung term na magpasalamat, no? Thanksgiving. Nangangahulugang umamin o kumilala ng may pagtaas ng kamay. Ang revival ay nagsisimula sa pag-amin at pasasalamat. Ano ba yung pinapasalamatan? Yung mga kabutihan ng Diyos. It is not the kabutihan ng ating mga ka-churchmate o pastor. It is the goodness of God. No, kasi pag yung binabati mo yung kabutihan ng ibang nagawa sa iyo, lalaki lang ang ulo nun. Pero ang dapat nating busugin ng pasasalamat ay ang Diyos na araw-araw tayo po'y pinagpala sa bawat gising, isang pagpapala sa mga tao ng Diyos. Ano? Kahit sa mga unbeliever, gumigising din sila. Pero saan tayo gumigising? Sa kape, pandesal. So, hindi po yon kundi pagising sa umaga, unang lumabas sa ating bibig, hallelujah, praise God, salamat o Diyos, no, sa panibagong lakas, sa panibagong yugto ng buhay, no? Doon nanggagaling ang ating revival kalakasan. Hindi po sa mga inaatinan o dinadaluhan ng mga revival meetings. Pansamantala lang po 'yan, no? After mga ilang araw ay na-expired na ang revival. Ano po? Okay. Sa puso ni David, ang Psalms 9 ay naisulat para sa bayan. Okay? Naisulat ito pagkatapos ang tagumpay ni David laban sa mga bansang lumalaban sa kanya. Mula sa personal na karanasan, naging pambansang patutuo, no? Ah, parang naulit yata, ano? Yung Psalms 9 verse 1. Nasa verse 4 na tayo, no? Yung verse 4 na binasa kanina. Yung part diyan ng ikaw ay humatol ng matuwid. No, sabi rito sa verse 4, no? Sapagkat iyong inalalayan ang aking matuwid at ang aking usap. Ikaw ay nauupo sa luklukan na humahatol na may katuwiran. Okay? Ang God's reign o yung pag paghahari ng Diyos ay kaakibat ang righteousness and just, no? Yung kanyang goodness, no? Kapag may naupo sa pagka-mayor, pagka-presidente, pagka-gobernador, kahit sa kapitan. So, what is the motive of his yung bang position? No, parang trono din 'yan eh, no? Kahit sa church, kapag may mga naupo na ng mga leaders, pastor, no? So, yung ating pattern ay ang justice ng Diyos. Okay? Sabi rito sa verse 4, ikaw ay humatol ng matuwid. Ang term dito na ginamit ay shapat, no? Kahit mayroong maling nakikita ang Diyos, itinutuwid niya. Yun pong ibig sabihin nun. He is not just judging us para maparusahan tayo, pero ikinukorek tayo, no? Tumutukoy sa Diyos bilang hukom na matuwid. Yun po ang pamamaraan ng matuwid na Diyos. Okay? Sabi rito, katarungan, yung mispat sa verse 4 din, ano? Ipinapakita na ang revival ay hindi ilang emotional, kundi moral at spiritual. Kung tunay tayong revived sa Panginoon, naaayos ang ating buhay sa moralidad at sa spiritual na kalagayan. Hindi tayo judgmental. Hindi tayo yung iba nakikita natin na mali ang ginagawa at tayo ang tama. That is Pharisaical theology o yung holier than thou. Ang tunay na revive at nakakaranas ng Diyos araw-araw ay naaayos ang moral na pamumuhay, no? Naiaayos yung kanyang spiritual. Hindi lang po puro emotion. Dito sa verse 9, sinabi dito sa verse 9, ating basahin, ang Panginoon naman ay nagiging matayog na muog sa napipighati
matayong namuog sa mga panahon ng kabagabagan, kanlungan ang ginamit dito sa atin. Yung kanta kanina, ikaw ang kanlungan ko. Kung may alon at bagyo, no? Ang Diyos ang ating kanlungan, fortress, stronghold, no? Sa Hebrew word, maus, lugar ng proteksyon. Kaya nga, yung presence ni God is very important sa mga sumasampalataya sa Kanya. Protection. Ang Diyos ang ating tunay na tanggulan. No? Yun po yung pinaka exposition dito sa isip ni David. No, kinumpos niya yan for a purpose kasi siya ang nakakaranas. No, yung kanyang mga inawit at mga composition, siya muna ang nakakaranas. That's why yun po yung napakahalaga ng composition. Katulad po nung Sunday na ng gabi na lamang ko na lahat ng inawit doon ng MCC ay composition ng isang pastora, di ba? Yung nanggaling na talaga sa kanyang puso't isipan, katulad po ni David. Napakaraming composition niya sa mga awit, no? Sabi dito, the Lord also will be a stronghold for the oppressed. Tingnan niyo po yung kanyang inaanyayahan, yung mga naaapi, yung mga nasa kalungkutan, yung mga depressed, yung mga outcasts, ay stronghold in times of trouble. Yung mga nakakaranas ng kalamidad, yung mga nakakaranas ng pang-aapi, welcome kay Lord. Makikita natin pinakita yan sa Lucas chapter 15 verse 1 na naiinggit yung mga Pharisees, naiinggit yung mga taga-templo kay Jesus. Dahil si Jesus po ay kaibigan ng mga makasalanan, malapit sa mga makasalanan na hinatulan ng templo, hinatulan ng mga banal. But Jesus Christ is disclose His heart to them. Nasabi niya, napunta ako rito hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Ito po yung laman ng ito po yung laman ng awit ni David, no? Yung prophetic prayer na tumutugma po ron sa talagang kapahayagan ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, ano po yung mensahe natin sa gabing ito, no? Revived by the righteous judge. Ang pagiging masigla sa pamamagitan ng matuwid na hukom. Ang Diyos po natin ay Diyos na matuwid, hindi po siya na susuhulan, no? Na mas maraming alay, mas malapit sa Diyos. Hindi po 'yun, ano? Kapag kinilala natin ang Diyos bilang hukom na matuwid at hari na naghahari, doon nagsisimula ang tunay na sa muling pagbangon o sa restoration o sa muling kalakasan, ano? Kaya nga kapag naiisip natin, naniniwala tayo na ang Diyos ay naghahari at patuloy na naghahari, hindi po siya napapagod, hindi rin po siya natutulog, sabi ni ah, Gary Valenciano, no? Ang unang-unang dapat nating maunawaan dito sa matuwid na hukom ay una, ang revival ay nagsisimula sa tunay na pasasalamat at pagsamba. May mga fake thanksgiving, may mga fake na worship, hindi po sa katotohanan, no? Pero kaya walang revival doon, walang pagbabagong sigla doon, no? Kaya pang samantala lang yung ganong kalakasan, emotional, ah, pero hindi po consistent. Di nakakita po ninyo yung mga patotoo ng mga EEGR, Encounter God Retreat sa ah, G12, no? Nagbabayad sila ng 800 ngayon, 1,000 na yata ngayon ang bayad bago ka makaranas ng revival for 3 days, no? Puro emotion, no? At kaya pag naubos na yung emotion mo, puro giving, puro pagbibigay ang pinag-uusapan. So ako nag-AGR din ako para tuklasin kung ito po ay nakakabuti, no? Yung mga nag-recruit sa akin noon, kapwa ko pastor, may mga kabataan na
talagang dumaan ako sa tinatawag nilang pre-encounter method na pinatanggap pa rin ako sa Panginoon, yung pre-encounter for spiritual laws. Sabi ko rin sa kabataan, sige tuloy mo lang, magandang training yan. Hiyang-hiya sa akin na nagsishare ng kaligtasan sa pastor. Sabi ko, sige, kasi baka mamaya hindi pa ako ligtas, no? So, nagpa-sakop ako, no? Nasa 600 lang ang binayad ko noon for 3 days. Pero nakita ko ron na parang kursilyo. Eh, siyempre, dumaan din po ako diyan sa mga ganong tradisyon o rituals. Kasi mayroon dong point na yung itinataas yung pako na mahaba, itinatanim sa lapalad, tapos nakapikit at naka parang ini-imagine mo na si Jesus ay pinapakuan, ganun. Imagination, nagsisigawan, naghihiyawan, yung iba naglulupasay, no, na dahil inaabot ang emotion. Kung naka-attend kayo ng EGR, makaka-relate kayo kasi yun ang aking ano. After that, sabi nung pastor na nag-preach, wag niyong sasabihin ang ginagawa niyo rito, lalo na yung pinaka-highlights na yan kasi baka wala nang umaten. O kita mo ginawang negosyo, no, ginawang katulad din sa Kurusilyo, ganun din. Paglalabas na yung mga kurusilista, wag niyong sasabihin ang mga ginagawa niyo rito, baka wala nang sumunod sa ano. So hindi ganoon, hindi natin pipiling turuan ng gano'n na magsinungaling o ano. Katatapos pa lang ng revival ah, magsisinungaling pa. So hindi po gano'n ang revival, no? Ito ay nagsisimula sa tunay na pasasalamat at pagsamba kanino? Sa Diyos. Kasi siya yung nagdadala ng tunay na revival because ang Diyos natin ay righteous judge, no? Sabi rito, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Hindi hap-hap, hindi po 50%. Aking ipinahayag ang lahat ng iyong kagilagilalas na gawa. So ano ba ini-express dito? Ano yung dinidisclose dito? Yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sa pagsamba, yan po ang ating ini-express habang umaawit ng mga awiting makalangit, punong-puno ng pagsamba. And that's about the attributes of God. No? Yung iba talaga nagmumuni-muni sa pagsamba. Kaya doon po gumagalaw din ang Holy Spirit kung gusto tayong i-break, kung gusto tayong talagang akapin, i-embrace ni God in spiritual doon mo na receive yung kalakasan, ano? At hindi lang yung pagkatapos ng worship, ganun na. Continue yan, consistent ang Diyos sa ating buhay. Manghina man tayo, but kapag ikaw ay nagpapasalamat, katulad ni David, bless the Lord, O my soul, in all that is within me, bless His holy name. No, inuutusan niya ang sarili to bless the Lord, to praise the Lord, no? Kasi minsan nanghihina tayo sa dami ng ginagawa. So ang salitang Bicoli Babi, sabi rito, ng aking buong puso, yun po yung Hebrew word, Bicoli Babi, ng aking buong puso ay nagpapahiwatig ng kabuuang devotion. Hindi lang po devotion na normal, no? Walang revival kung may hati ang puso, no? Hindi ibig sabihin reluctant, hindi masyadong naunawaan kung sino ang Diyos na ating nilalapitan. Kaya nga ang church, people of God, ay laging nagpupuri upang lagi nating express ang kabutihan ng Diyos. That's our part, no? Yung praise and worship, makatotohanan, no? Kaya nga, doon natin ini-express yung ating mga personal na saloobin sa Diyos. Hindi lang po parinig sa iba. Kasi minsan, ng iba, superficial, no, masyadong expressive, para lang marinig ng katabi, marinig ng mga ka-churchmate. Hindi po ganoon, kundi marinig ng Diyos ang ating damdamin. Yan po ang ang talagang ibig sabihin ni David. Okay, ano pa? Pangalawa, hindi lang po pasasalamat kung gusto nating lumakas, ano?
sa pananampalataya, mag-revive. Sabi dito, ang revival ay dumadaloy kapag kinilala ang Diyos na matuwid na hukom. Wala tayong ibang kikilalanin. Huwag tayong masyadong nakatuto kahit tayong mga mananampalataya. Titingin sa judicial system ng Pilipinas. Pupulaan yung mga Blue Ribbon Committee, yung mga quantum ano ng mga congressman, no? Kung ano-ano pupulaan ng Malacanang. Alam naman natin na sila'y may mga tao lang, sabi sa verse 20 na binasa kanina. Ah, Sabi nun ni David sa kanta, O Diyos, no, ikaw po ang magpamulat sa kanila na sila yung mga tao lang. Ibig sabihin, hindi sila mga Diyos. No, wag nilang galingan yung sarili nila na na-oppress ang iba. Ipakita mo, O Diyos, na ikaw ang matuwid na judge. Okay? Kaya nga si David, kahit siya ay inaapi, kahit siya ay may mga paratang sa iba, sabi niya lagi, bring all your cases to the court of heaven. No? Dalhin daw natin ang ating mga kaso sa korte ng langit kasi mayroon tayong matuwid na judge sa langit. So kita mo kaya nga doon pag binasa mo 'yun at pinagbulay-bulayan mo yung chapter 9, ginagalaw ng Panginoon yung lahat ng mga nangaapi, yung lahat ng mga namumunong taliwas, binubulgar ni Lord, no? Kaya tamang-tama, lapat yan dito sa Pilipinas. Huwag tayong masyadong mawala ng pag-asa dahil gumagalaw ang Diyos. Dumadalaw ang Diyos sa ating bansa. Siguro it's time, no? Na yung mga panalangin ng tunay na mga anak ng Diyos, tunay na church, no? Tunay na nasa kaharian ng Diyos, ay ngayon na ang kapanahunan para ang ating bansa ay mabago ng dakilang Diyos. No, kaya nga sabi nga, blessed are the nation whose uh, the leader is God, the Lord, no? Ang naghahari ay ang Diyos. Okay, sabi rito sa uh, verses 3 to 8, no? Pag binasa, ikaw ay naupo sa iyong trono na may matuwid na paghatol. Yan din ang dapat nating ipagprilagi na bawat uupo sa mga upuan ng ating bayan, ng mga namiminuno, ay matuwid na paghatol, matuwid na pamunuan. Righteous governance is the cry of every Filipino people, especially yung mga nasa church, yung mga tao ng Diyos. Okay? Si Yahweh ay inilalarawan bilang hari sa trono, kise, nakaupo, nakaluklok, nasa kontrol. Kaya ito ang paniniwala ni David, hari siya, pero nagpapasakop siya sa tunay na hari. Trono na hustisya, hindi siya natitinag kahit magulo ang mundo. Kaya nga, kahit siya tinutuya-tuya, may mga nagpuprosesyon ng mga Diyos na baka, Diyos na kambing, mga blasphemous rituals all over the world. Minsan, ang mga righteous group of Christianity ay talagang tinutuloy siya at hinahatulan at parang inuunahan ng maghatol, no? May nasasabi ka agad, no? Pero ang Diyos, hindi niya ipaparinig ang kanyang ganung situation because he is in the duty of salvation, no? Saving mankind, saving those elect people from before the foundation of the world until such time na yung taong yan ay dumating na sa punto yung kota ng pagliligtas ng Diyos, saka na malapit ang wakas. Yun po ang sabi. May kuta. Sinabi sa Romans chapter 11:25 hanggang 26, may kuta ang Diyos. No? May number yan na kapag yan ay napuno na. No? At ang sabi rin sa 2 Peter chapter 3 verse 10, verse 9, pinapadilid pa ni Lord ang kanyang muling pagbabalik because binibigyan pa niya ng pagkakataon na ang lahat ay magsisi. Okay? Ang lahat ay magsisi. Yung lahat ng pinili ng Diyos, magbalik loob, magsisi sa Panginoon. Maglingkod ng tama. Kaya napakahalaga nito, no? Ang tunay na revive ay nangyayari
kapag ang tao ay muling nagpapasakop sa pamumuno ng Diyos. Ito po yung pinaka keyword, no? Pagharian ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng Kingdom of God. Hindi pwedeng may sariling pamantayan. Ang Diyos lang ang hukom na matuwid. Huwag nating pairalin na mayroon tayong karapatan na nawawalan na rin ng karapatan ng Diyos sa ating buhay. Yun po ang bigyan natin ng diin, ano? Kailangan. Kaya nga, kapag nawawalan ng karapatan ng Diyos sa isang bansa, may nangyayari, no? Dahil puro na karapatan ng tao ang nakikita. Universal rights of children. Kaya ang children ngayon, napakamakapangyarihan, kayang magpakulong ng magulang, no? Rights of LGBT group. Ano pa yung mga rights, no? Lahat ng yan ng rights. Nakikita ni God dyan. Basta lang, ang sabi rito, yung karapatan ng Diyos ay mamuno sa atin. Kikilalanin natin, no? Para po yung mga karapatan na yan ay ilagay po niya sa tama. Yung nangyayari sa ating bansa ngayon, talagang dinidisclose ni Lord na siya pa rin ang Diyos na siyang gumagawa. Number 3, ang revival ay nagdadala ng kanlungan sa mga naapi. Yun po yung sinabi ng verse na ito sa verse 9. Ang Panginoon ay magiging kanlungan ng mga naaapi, isang matibay na tanggulan sa panahon ng kagipitan. O yun, pangako po yan. No? At habang inaawit-awit ng mga Hebrew people, alam nyo, kung tutuusin, yung mga Israelites o yung mga Hebrew people ay dumaan sa katakot-takot na annihilation. Annihilation ang term dito. Yung Holocaust, grabe ang nangyari doon. Hanggang ngayon, until now, sila pa rin ang target ng kaguluhan. No? Kaya, sabi ni Paul, lagi niyo ipag-pray ang Jerusalem. Lagi niyo ipag-pray ang mga Israelitas, mga kababayan ko, para sila ay maligtas. Okay? Ang salitang maus ay fortress, stronghold, o ligtas na tahanan. Yan po ang gusto ni Lord. Gawin nating matatag na presensya o tanggulan ang presensya ng Diyos. Wag niyong kasasawaan ang mga pagtitipon, sabi ng Hebrew chapter 10 verse 24 hanggang 25. Wag niyong kakasawaan ang pagtitipon. Kailangan natin 'yan, no? Para bawat isa na nangihina at yung ibang malakas sa presensya ng Diyos ay lalong mahawa, no? Maging contagious ang ating mga sama-samang pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil kung dumating man ang pagsubok, kung dumating man ang mga kalamidad, sinong tatawagan natin, no? Lagi tayo magtipon-tipon, no? Then kung dumating man 'yan, isang tawag nyo lang sa Diyos. Kaya nandyan ang presensya ng Panginoon to protect us, no? To be our stronghold. Kaya nga, napakahirap sa panahon natin ngayon. Halos lahat na ng signs for the second coming ay nangyari na sa mundo at sa mga planeta, no? Pero hindi pa rin natin masabi kung kailan, ba't malapit na, no? Yun po yung ating dapat na ano. Pero sabi ni Jesus, continue, occupy your time. Huwag kayo masyado maghintay lang kasi para sa tamad yan, ano? Ang tunay, sabi nito, ang tunay na revival ay nagpapagaling ng sugatang puso. Hindi lang ito sigla ng kanta o programa. Ito ay pagbalik sa Diyos bilang ating tanggulan. Yun po ang tunay na revival. As we sing the song, no, attribute to God, nandiyan kaagad ang ibig sabihin, transparent at talagang napakalapit ng Diyos sa bawat isa. Hindi yung kahit anong sigaw na kanta mo ay parang napakalayo ng Diyos. There's something wrong. Kaya ang hirap kaya na maging tanggulan ng Diyos na may ginagawa tayong kabalbalan. May ginagawa tayo sa sikrito na mali. No, ang hirap pa yung tumawag sa banal na Diyos. Kaya lagi tayong handa, mga kapatid, no?
Kasi kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Okay? At ang pang-apat, ang revival ay nagbubunsod ng panalangin para sa awa at katarungan. So kapag ikaw ay revive, mapalanginin ka, ano? Nandun yung iyong panalangin, priority yung habag ng Diyos, yung awa ng Diyos, yung katarungan ng Diyos, no? Para sa lahat, para sa mga naapi, para sa mga nagkakaroon ng mga problema at lugar na kung saan ay nagkakaroon ng mga kalamidad. Okay? Kaya nga nakita ko yung sarili ko noon nung 2009 na halos nakulong ako ron sa office sa Ondoy. Nakaakyat na ako ron sa may bintana kasi kung walang magbubukas ng pinto, magdamag na ako ron. Yung ulo ko na lang ang nakalabas doon sa para makahinga. Buti nga may mga kabataan sa church, tinulak nila yung office. Kasi ang inaharangan ko ron yung 3 aparador na puno ng mga libro ko na talagang nag-invest ako sa books. Natumba lahat yun, hindi ko na kaya. Pero nandun yung mga kabataan. So, sila yung nagbukas ng pinto, kaya nakalangoy kami papunta sa taas, sa bubong. So, nakita ko walang mayaman, walang mahirap yung time na yun. No? Lahat ng mga tinagong bigas, lubog. So, wala pong pagdating sa kalamidad, walang mahirap, walang mayaman. Nakita nyo naman sa mga pelikula, naghambalan ng kotse, yung mga building giba-giba. Takbo na lang talaga ang pag-asa kung saan tayo ay pupunta. Pero ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para hindi po makatulong. Kaya makikita natin, sabi ng Bible, I know whom I believe, sabi ni Paul. That's why I trust the Lord. Ang Diyos ang nakakaalam kung sino ang mga tao niya. Kaya napakahalaga na manatili, maging stronghold si God, yung presence niya lagi ang panatilihin natin. Kaya napakahalaga po ito, no? Ang panalangin ko may Yahweh. Bumangon ka o Panginoon, o ay sigaw ng Israel sa digmaan. Kahit ngayon, ginagawa pa nila yan pag nagtap sila sa Wailing Wall. No? Nandun pa rin yung kanilang pagtawag. No? Bumangon ka, Yahweh. No? Tulungan mo kami. Ang tagal na nilang pinagpe-pray yung Dome of the Rock sa kabila ng kanilang wall. Pero hindi rin sila gumagalaw. Hinihintay nila na gumalaw ang Diyos sa kanyang kapanahunan. Okay? Bumangon ka, Yahweh, Panginoon, at muling ipakita ang iyong kapangyarihan. Kapag gustong ipakita ni God ang kapangyarihan niya, maraming nagugulat, maraming namamangha. Kahit mga hindi kilala siya. Talaga napapatawag sa Diyos ko po, di ba? Pero naroon po yung awareness. Ngayon po, marami pong mga mangangaral doon sa mga lugar ng kalamidad. Nanawa, mabuksan po yung mga pananaw, kaisipan ng mga nakikinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Matatapang yung mga pupunta ron. Talagang sabi ko, Lord, ibukas niyo po yung mga kamalayan ng mga taong nasalanta ng mga kalamidad, no? May mga pumupunta po ron. Kaya yun pong ipag-pray natin na ingatan sila ng Panginoon. Okay, ang tunay na revival ay may panalangin, pag-iyak at pananabik sa presensya ng Diyos. Kaya intindi nitong 9, habang pinagbubulay-bulayan, ang sarap pong basahin ang mga nasa aklat ng awit. No, devotional psalms yan, devotional, yung poetical book. Parang nandyan lang ang Diyos habang iyong nire-recite ang mga yan. Okay po? So challenge and application sa ating buhay. Ano ba ang mensaheng dumarating sa atin ngayon, gabi, no? Personal na revival. Magpasalamat araw-araw. Ibalik ang apoy ng pagsamba. Linisin ang puso sa harapan ng Diyos. Katulad po ng another awit ni David. No, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O God. No, yun yung panalangin ni David sa Psalms 51, no? So, mahalaga sa ating buhay
kailangan natin prepared ang sarili. Ang hirap kaya, everyday, no, sa ating puso't isipan, na ang kaisipan, 10,000 na kaisipan ang pumapasok sa isip ng tao. Everyday, sabi ng science. Pero ilan kaya dyan ang naiisip nating kasalanan? Hindi tayo masisiro everyday, kahit pastor. No? Kaya naandyan lagi ang ating personal na revival na lagi tayong tumawag sa Diyos, no? For assistance, for healing, for confession, no? Sa lahat ng ating mga nagagawang pagkakasala. Pangalawa, bilang isang komunidad ng pananampalataya, huwag kaliligtaan ang ningas ng pananalangin dahil si Kristo ay laging nananalangin para sa atin. Kaya nga, because He lived, we can face tomorrow. Si Jesus ay nananatiling buhay at nabubuhay at nananalangin para sa atin. Sabi ng Hebrew chapter 7 verse 25. Bilang mga Pilipino, ipanalangin ang hustisya, katotohanan at kabanalan ng ating lipunan. Pag tinignan natin ang ating society, ano nakikita nyo sa moralidad? No, ang tunay na revive, morality and spirituality ay inaayos ng Diyos, no? Ang pagbabago ng bayan ay nagsisimula sa pagkilala sa karapatan at paghahari ng Diyos sa ating bansa. Sino ang nakikipaglaban sa paghahari ng Diyos? No? Yung mga nangangaral ng tunay na ebanghelyo ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Hindi po yung candy-coated na mga pangangaral. Okay? Sabi sa verse 7, ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Walang katapusan ang pamumuno ng Diyos. Walang katapusan ang kontrol ng Diyos sa mundo. Lalo na sa mga planeta, pag yan nawalan ng kontrol, nagkakabanggaan yan. Malaking trahedya ang mangyayari. Malaking lindol ang mangyayari. No? Ang revival ay dapat magdala ng misyon mula sa church, family, society, and to the world. Kaya ang tunay na revive, may puso ka sa mga naliligaw na landas. No? Ikaw ang maging gabay. No? Ipakita mo na may direksyon ang buhay mo. Kaya kaya mo ring magdala ng mga walang direksyon sa paanan ng krus ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga, no, ng awiting ito ni David, no? Sa pagtatapos, ang awit 9 ay nagtuturo ng mga tunay na revival ay hindi lamang kasiyahan, kundi pagbabalik sa pamumuno ng Diyos. Kaya nga siya ay King, King of Kings and Lord of Lords. Sa muling pagbabalik ni Jesus, hindi na sa Savior, hindi na sa babalik sa pagkabata, but He is the King of Kings and Lord of Lords, na makikita ng lahat na bumababa galing sa langit, sa alapaap, kasama ang mga laksa-laksang banal, no, na nauna na sa atin, no, kasama mga angels, ministering angels ng Panginoon. Kapag ang puso ng tao ay muling kumilala sa Diyos bilang hukom, kanlungan at hari, muling bumubuhos ang kanyang espiritu. Bumangon ka, O Panginoon, ipaalam mo sa mga bansa na sila ay mga tao lamang. Yun po yung hamon ni David, no? Kasi maraming mga nag-aastang Diyos dahil umasinso ang buhay sa maling kaparaanan. Niyuyurakan ng iba, oppression, no? Injustices ang mga ginagawa, yung mga exploitation, okay? Kapag maraming pera, nakikita mo yung mga patotoo ng mga witnesses na pumapasok sa restaurant, sa beer house, magkano ang tip? 20,000. Tip, paunahan pa. Pero marami nagugutom. Kaya pinapakita ni Lord ngayon ang kanyang matuwid na pamumuno sa ating bansa. The only Christian country in the Far East ay ang Pilipinas. So nawa ituwid ng Diyos ang lahat ng mga kamalian sa ating bansa para sa mga pamunuan, para ang kayamanan ng Pilipinas ay may balanse, may ayos, may distribute ng tama. No, yun po ang lagi kong prayer. Pag yan ay nagawa, uunlad ang bansa natin. Maunlad talaga, no?
Makikita nyo, milyon-milyon at bilyon ang ninanakaw. So kaya ipagpatuloy natin lalo ang Pilipinas, no? Itong midweek service ay maging malakas na powerhouse of prayer. Kahit ilan tayo, napakalakas na puwersa niyo sa Panginoon. Okay? Kaya iyan po ang tunay na revival. Kapag ang buong bayan ay muling lumuhod sa harap ng Diyos, magbalik loob at magsisi, tiyak na gagaling ang ating bayan. Okay? Ganyan din po ang nangyari sa panahon ni Solomon. If my people shall humble themselves, bow and pray, no? Sabi ni God, I will heal your land. No, yan po ang kailangan ng bawat isa. Kapag na-heal ng land, kapag nagkaroon tayo ng mga righteous governance, mapagpapala maging ang mga mahihirap, no? Ngayon po nag-uumpisa na, no, sa PhilHealth, sa yakap, no? Nawa, yun po yung maging priority ng pamunuan ng Pilipinas para maproteksyonan ang mga mamamayan. No, hindi yung i-exploit, hindi yung yurakan ang dangal, no? Kaya ipagpuri natin sa Panginoon okay, sa gabing ito. Okay? So, mayroon po tayong reflection bago tayo manalangin sa mga napag-aralan po natin. Okay? Ah, alin ang mauna? Si si nakita ko si April regarding po rin sa mensahe natin sa gabing ito. Maliwanag ba o medyo nalabuan? Maliwanag naman na po, Pastor. Okay na po. Maliwanag maliwanag ang revival ha. Kasi marami nagkakandak ng revival ngayon, may mga bayad pa, no? Ah, pero after mga 3 days o ilang araw na expired, balik na naman sa dati. Parang kursilyo nga, no? Si Sir Steven, Hello anong, po, Pastor. yes, Naririnig po ako. okay, narinig. Apo, siguro Pastor yung naging insight ko sa akin sa yung pinakang tumatak sa akin sa pinag-aralan natin ngayong gabi is yung sasawid na chapter verse 9, yung the Mhm. Lord is my refuge, a stronghold in times of need. Ayun po, Pastor. So, kasi, ayun po, itong mga nagdaang medyo sabihin na natin nakakapagod talaga, lalo Mm. sa trabaho, problema sa mga bayarin, ayan, ganun po. So, kumbaga, dito, nag-reflect ako na sa kabila ng lahat ng marami ng mga pinagdaanan is kahit kailan hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Amen. Ayan po. Then, isa pa sa tumama din sa akin kanina is yung siguro pastor yung sa emotion. Mm. Ayan. Kapag nawala ang emotion, nawawala na rin sa paglilingkod. So siguro may time na nagiging ganun. So ayun nga po, kaya napakahalaga ng mga ganitong pagsasama-sama para magpatuloy sa mission o yung alab na nararamdaman natin. Yun lang po. So, Amen. Praise God. Okay? So, sino pa po? Si Ate Lani. No? Ate Lani. Okay na po ako. Maliwanag naman. Okay, praise God. Okay? Si Pastor Ron Ivan. Kayo dyan, sino ang pwedeng magbigay ng reflection? Hello po. Yes. Yung sa akin lang po yung yung sinabi nyo nga po, si Lord po, hindi niya po kailangan yung 50-50. Mhm. Kakabasa ko lang po kasi or kakatapos ko lang ng story ni Prophet Elijah. Mm. Yung about dun sa Mount Carmel. Yung 1 versus 450. Yes. Kung ianin mo kasi, kung during that time,
ah, wala na po kasing naniniwala kay Lord. Or Mm. meron man, gusto nila 50-50. Gusto nilang magsamba kay Baal, gusto nilang magsamba kay Yahweh. Pero ang Mhm. Panginoon po kasi hindi niya kailangan ng 50-50. Kasi sabi nga po, if you stand if you stand for God, God will stand for you. So Mhm. paano ka po matutulungan ng Panginoon during the hard time if yung paniniwala mo is surface lang. Amen. Kailangan once you are kumbaga hindi naman sinabi ng Panginoon na kailangan niya ng talentadong tao eh. Ang Mhm. kailangan niya is the one na totally surrendered his life for him. Yes. So, yun po. So, dapat kung tayo po ay sumurrender sa Panginoon, dapat ang dating ikaw ay wala na po yun. Dapat Mhm. you become a new creation. Kumbaga, Yes. lahat ng yun ay sinurrender mo. At the same time, dapat you fully focus on the Lord only. Not in the modern Baal na Mhm. tinatawag natin ngayon is that like status, success, mga ganun po. So yun lang po, almost when you stand for God, the God will stand for you po. Amen. Okay. May motto ka na, no? Alam nyo, this is the right time for preparing something worse to come na ginagawa ng mga tao dito sa Metro Manila, no? Na talagang takot sila sa Big One, no? Literally nakakatakot talaga yun. Pero ang mas maganda yung prepared ka sa Panginoon, no? Yun po yung tama iyong tatawagan, hindi po kung sino-sino ang bit-bit sa mga ganyang trahedya katulad sa nangyari sa Cebu. Bit-bit ang isang rebulto ni Mama Mire tapos talagang takot na takot siya. Doon nagtitiwala no? Sabi sa Jeremiah, ang mga rebultong yan ang papatay sa inyo, no? So, hindi nila alam 'yun. Kaya ang the best na preparation kilala natin kung sinong tatawagan natin, no? 'Di ba sabi ni Paul sa Romans chapter 10 verse 13, those who call on the name of the Lord shall be saved. No, kaya kailangan tama 'yung Diyos na tatawagan natin, ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Si Ate Jeneline, mayroon po kayong reflection. Ano po, ito po yung sa ano, Pastor, yung binasa niyo po, maganda po yung binahagi niyo sa pupurihin kita ayun, sa verse 9, verse 1. Oo. Pupurihin kita Yahweh ng buong puso ko, mga kahangahangang ginawa mo, ipapahayag ko. Mhm. Purihin po ang Panginoon, totoo po yun na sa ating pag-awit, sa ating pagsamba, yung nga sabi po kanina, talagang ibigay natin yung the best na papuri, the best Mhm. na pag-awit sa Panginoon, the best na pagtugtog sa Panginoon, the best na pag-worship sa Panginoon, buong pusong kaluluwa na Mm. wala tayong ititira kahit isa. Halimbawa po, parating na ang Panginoon na talagang ibigay natin ang todo-todong papuri, pagsamba sa Panginoon, na ibigay natin ng 100%. Sabi nga ni Pastor Ronnie ba na 50-50, hindi kalahati lang. Kailangan po pala buong puso, buong kaluluwa. Amen. Yun po yung sa akin, Pastor. Praise God. Salamat sa Panginoon. Okay. Si Brother Ivan, no? Wala na po ako, Pastor, na sabi na po ni Praise God. Brother, Ronnie ba? Si, si Ate Hazel, baka may sasabihin din, no? Wala na rin po, Pastor. Okay na rin. Ah, Sino tong Villanuevang ito? Ah, yung family ni Naning? Yung nasa likuran ng Villanueva? Sa amin po yung cellphone ni Maria ngayon. Okay. Hindi, ano yung Kayo reflection po mo ang may bro? hawak. Kasi po, Oh. mga bata, So, anong masasabi mo ron sa mensahe sa'yo ni Lord? siguro po Na-stroke. yung verse 4. Verse 4. Gawin po natin, ipuso natin na maging trono niya po.
Kumbaga, siya po yung gawin po ng Diyos yung puso natin na Trono. kanyang trono. Pagkariyan niya yung Mm. puso natin para sigurado po yung revive. Okay. Kasi minsan pag sa isip lang, yung pong puso natin, puso po ng bawat isa. Okay. Doon po pagkariyan ng Diyos. Praise God, ano? Kasi kung sa isip lang po, parang ano lang eh. Di ba ba? Okay. Maganda yan, ano? Na Pastor Romel, pagharian ng puso ng Diyos. Kasi ang puso ay mandaraya, sabi ng Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay mandaraya, sino nakakaalam, kundi ang Diyos lang. Pero sinabi rin sa 1 John chapter 3 verse 20 na kapag ang puso natin ay dinadaya tayo, tandaan nyo, mas makapangyarihan ang Kristo na nasa ating puso. Kaya paghariin natin ang Panginoong Hesus sa ating puso. Kasi lapit lang siya, no? Yung puso natin, iyuko mo lang, sandali ang bibig mo. Ang lapit na sa puso, kahit bumubulong ka lang, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon. Naririnig. Kahit hindi ka na magsisisigaw diyan, di ba? But Jesus Christ is inside our heart. Kahit pabulong lang, maririnig ka ng Panginoon in your quiet time to pray. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Ngayon po, darako tayo sa prayer. Huwag niyo pong kaligtaan si Naning, Pastora Naning nasa hospital, ano, nawa hindi na sa makarating sa orthopedic. Ano kung hindi man yung provision ni Lord ah, sa kanyang gamutan at may balik yung fracture ng kanyang kamay. No, kailangan talagang may balik 'yon. Tapos yung provision niya sa kapirahan kasi pag lumabas siya sa Maynila ay kailangan niya madala sa orthopedic, no? Kaya ipag-pray natin sa Panginoon. Maging ang kanyang hika, no? Siyempre pag may emotional na tension ay umaatake rin ang hika. Yun po ah, yung kanyang turn of the flesh, no? Kalakasan sa Panginoon. Pag-pray po natin. And then ipag-pray din natin yung pinagpipray ko po na pagpunta ko sa Morong ay mayroon na pong malilipatan ang Kingsway Fellowship Morong, no? At huwag panghinaan yung mag-asawang Archie and ah, Ethel sa kanilang paglilingkod sa Diyos. So ipag-pray po ninyo ako. Tinatapos ko lang ang mga dapat tapusin hanggang sa Saturday. Mai-establish na po yung first day ng pangangaral o ng pagtuturo sa online, no, na napakaraming estudyante, napakaraming mga pastor ang ating pong kinikater, no? Hindi natin kaya, hindi ko kaya, no? Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Ang ibang tatalino, no? Kumbaga sa talino wala tayong sinabi, ano? Pero ang Diyos ang mangusap, ano? Ang Diyos ang magpahayag sa mga kailangan nilang karunungan na nagmumula sa Panginoon. Okay? Nasa 70 yan, ano, yung mga nasa online. 3 salang. Bukas din po ng gabi, pag-pray natin, mayroong mahigit 40 na mga local church leadership ng Antioch Mission sa lead, no, pang-anim na ah, session na bukas ng gabi para doon sa workshop sa mga leader ng church. Mag-workshop na sila sa kanilang mga posisyon o ginagalawang pamumuno sa church. So ipag-pray po natin. And then, yung leadership sa Loving God Church before ng ating anniversary. 22 years ang anniversary. At yung resonance na proposal ng kabataan, ano, na magkaroon ng voice lesson at the same time yung pagtuturo po sa music ng mga new generation, ipag-pray natin sa Panginoon. Napakaganda nung naandyan na talaga, no? Pag-pray din natin, ano, yung lugar ni Ivan. Siya po yung nag-aaral din sa leadership sa every Thursday. Maging si Gerald, no, nakikita ko si Gerald. Alam naman natin yung kapatid natin yun, ops and on din yun, ano? Parang pioneering din siya, no? Nagsisimula lang, maya-maya wala na.
So ipag-pray natin yung consistency ng paglapit sa Panginoon. Okay? Kaya manalangin po tayo sa gabing ito. Tayo po'y dumako sa prayer, saan man tayo ang tahanan natin ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos. So tayo po'y manalangin, intensified prayer. Habang ako nagpipray din po kayo sa oras na ito. Okay? Ipag-pray po ninyo ang mga prayer request na inyo pong narinig. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Ama. Ikaw ang Diyos na naghahari, nakaupo sa iyong trono, may kontrol ng mga nangyayari sa mundong ito. Kayo po ang aming Creator. Kayo po, Lord, ang Diyos na makapangyarihan. Alam niyo po ang mangyayari sa hinaharap at nakikita mo na, Panginoon. Nawa sa aming bansa, ito po ay simula ng pagsasaayos ng mga pamunuan na ma-realize nila na hindi po uubra. Sinabi niyo po sa salita, kami mga tao lang na hindi kami pwedeng maging Diyos, hindi kami pwedeng magmalaki, kundi mga tao lang po kami. Kaya tulungan niyo po ang mga namiminuno sa aming bansa na ma-realize nila na kailangan ang taong bayan na siyang pinaglilingkuran nila ay makaranas ng mga kaginhawaan, patas na paglilingkod, Panginoon, sa aming bayan. Magsimula sa aming presidente, patuloy, Lord, na hipuin mo ito, Panginoon. Ang nangyari sa Marcos family ay nawa, wag maulit, kundi ipakita po na ikaw po nasa likod ng pamamahala. Kahabagan niyo po ang aming bansa, ang 105, more than 105 million Pilipinos na pinangungunahan lang ng ilang tao. Lord, I pray na nawa kayo po, Diyos, ang manguna sa aming bansa. Father God, maging ang mga kalamidad na nangyayari dito, ina-acknowledge namin sa inyong harapan na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Sinabi niyo po sa inyong salita na kahit ang haharap sa inyo at magsasabi kung sino ka at ano magawa mo, ginagawa mo na. Kaya niya pong wasakin ang mga bundok na gumulong ang mga bato at ugain ang kalupaan. Sinabi mo rin po, Panginoon, na sa iyong sigaw, matutunaw ang mundong ito. Napakamakapangyarihan mong Diyos na aming tinatawagan, Ama. Hindi ka rin po natutuwa sa mga namumusong sa inyo, sa mga rituals, sa mga Diyos-Diyosan, at sa mga gawaing karumaldumal. Ikaw ang Diyos na nagsabi na natatawa ka lang sa mga nakikita mo sa mundong ito. Kahabagan niyo po kami. Kahabagan niyo po ang mundong ito, ang bansang ito, Lord. Ama, sa bawat isang kasama ko sa gabing ito, I pray na kayo po, Diyos, ang umabot ng kanilang mga pangangailangan ng bawat tahanan na represent nila. Father God, I pray na ang biyaya mo ang dumaloy. Ang mga tahanan ay makaranas, Panginoon, ng mga pagpapalang nagmumula sa inyo. Father God, I pray for Villanueva family. Ang lingkod mo na si Pastora Naning na nasa ospital, hindi inaasang pangyayari, ay nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ng problema ang kanyang kamay. I pray na kayo po ang humipo sa kanya, Panginoon, sa ospital, Panginoon, na ang kanyang kamay ay magkaroon ng kaayusan, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Hindi malayo ang iyong kamay, Panginoon, na abutin ang kapatid naming ito. Ganun ni Panginoon ang pangangailangan niya. Maging sa kanyang weaknesses na hika o panghihina ng kanyang katawan. Dalangin ko po na mula ulo hanggang paa ay kayo po, Diyos, ang kanyang Jehovah Rapha. Hipuin niyo po ang mga doktor na nag-aayos sa kanya, Panginoon, na magkaroon ng magandang pag-asa ang kapatid naming ito. Ganun ni Panginoon si Pastor Romel na kanyang kasama at katulong sa ministeryo mo, Panginoon, sa Alayaw. I pray na kayo po ang Diyos na mag-ingat sa kanya, Panginoon, maging sa kanyang pagdalaw sa bundok,
at maging sa kanyang mga kasamahan at ang pag-aaral ng kanyang dalawang anak, si Romina at si Romilin, Panginoon, ingatan niyo rin po, Ama, sa pangalan mo, Jesus. Salamat po sa pagpapala na patuloy mong pinapadaloy sa inyong gawain sa Alayaw. Sa pangalan mo, Jesus. Dalangin ko rin po si Brother Steven na patuloy na inirepresent niya ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya. Patuloy na padaluyin niyo po ang biyaya ng kaligtasan sa buo niyang pamilya, Panginoon, na maunawaan ang kahulugan, Panginoon, ng paglilingkod sa inyo, Panginoon. I pray na kayo po, Diyos, ang mag-ingat at dalangin ko po ang patuloy, Lord, na kalakasang espiritual ang madama consistently ng kapatid naming ito. Si Sir Steven, maging sa kanyang nanay na si Grace at mga kapatid at tatay, Panginoon. Kayo po ang umabot, Panginoon, at kaligtasan sa buo nilang pamilya. Sa pangalan mo, Jesus. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Atilani. Patuloy, Lord, na kayo po ang kumilos sa kanya, na maging sa kanyang mga kasamahan, na nakakasama niya sa kanyang bahay. Ang provision niyo, Panginoon, at maging ang prayer request niya sa kanyang asawa, si Brother Ronel, ay patuloy mong ingatan, Ama. Salamat po, Ama, sa wisdom and knowledge na patuloy na binibigay mo kay Sister Lani sa kanyang paglilingkod sa inyo sa kapirahan ng Antioch at ng Loving God Church. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang ministeryo na pagkatawag mo sa kanya, Ama. Sa pangalan mo, Jesus, dalangin ko rin, Panginoon, ang pamilya ni Sister Jeneline Cortesa, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat sa kanyang araw-araw na gawain sa trabaho. At dalangin ko rin, Panginoon, maging si Jay at si Kuya Tuto ay patuloy na makaranas ng mga kalakasang physical, spiritual, at si Jay, Panginoon, patuloy na gabayan mo po sa kanyang trabaho at paglilingkod sa inyong ubasan, Ama. Sa pangalan mo, Jesus. Salamat po sa lahat-lahat. Maging kay Brother Ivan sa kanyang trabaho sa Japan at sa kanyang Panginoong desire na maglingkod sa inyo. Patuloy, Lord, na kayo po magpahayag sa kanya at mag-ingat sa kanyang kinaroroonan, Ama. Sa pangalan mo, Jesus. Maging sa kanyang asawa, Sister Hazel, Panginoon, ingatan niyo po at paggabayan maging mga anak nila, ang kabuhayan nila, ang protection mo, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Lord, ganoon din, Panginoon, ang buhay ni na Pastor Roniban at Joy sa kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po ang kalakasang espiritual, kalakasang physical, Panginoon, ang maranasan ng mag-asawang ito at pag-iingat mo sa araw-araw ng kanilang pagbabiyahe, Panginoon, sa motorsiklo. Sa inyo po, Lord, patuloy na ingatan niyo po sila, Panginoon. At ang promotion ay nanggagaling sa inyo. Ano man mga plano nila, ay may maganda kang plano, Panginoon, para sa mag-asawang ito, Panginoon. Maging ang buhay ni na Ate Cora, Kuya Arnel, sa kanyang mga anak, Panginoon. Maging si Ace, si Grace, at saka si Lunti. Patuloy, Panginoon, na padaluyin niyo po ang iyong biyaya at kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang buhay ni April. Patuloy lang kayo po, Diyos, ang maghahanda sa kanya, ano man pong trabaho dinidesign niya, Panginoon, na huwag maapektuhan ang kanyang paglilingkod sa inyo, pag-aaral, at ang kanya, Panginoong pagsamba sa inyong dakilang pangalan, Ama. Salamat po sa lahat-lahat, sa bawat isa na kasama ko rito, na alam ko, Panginoon, pinagpala mo na at patuloy mo pang pagpapalain sa espiritual at kalakasang physical, Panginoon. Lalong higit sa kabuhayan, karir, at sa negosyo, Panginoon, maging sa trabaho, sa inyo po, Lord, tinataas ko ang promotion at pagpapala, Panginoon. Salamat po, Ama. Ingatan niyo po ang bawat isa, maging sa mga katatakutan sa mundong ito, Panginoon, ay maging handa kami. Na anytime na tumawag kami sa dakilang pangalan, nandiyan po ang iyong pagtulong, Ama. Ganun yung, Panginoon, sa aming mag-asawa, sa aming paglilingkod sa inyong ubasan, sa Andrew Theological Seminary, maging sa Antioch Mission Churches. I pray na maging kalakasan namin sila at maging, Panginoon, ang provision mo sa aming pangangailangan, especially sa apartment at sa lahat ng mga utilities na kailangan namin buwan-buwan sa tahanang ito, Panginoon, at maging sa mga pangangailangan sa Loving God Church. Salamat po, Lord,
sa lahat ng ginagawa mo, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mag-asawang Archie at Pastora Ethel na nandun po ang kanilang paghihintay at paghahanap ng malilipatan ng Kingsway Fellowship, Morong. Gabayan niyo po, Panginoon, at nawa makasumpong sila ng maayos at mura lang na simulan ng gawain sa dakong yun, Ama. Salamat po, Lord, sa lahat ng pagpapalang tinanggap na namin at tatanggapin pa, sapagat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay? Pastor Ronnie Ban? April na po. Si April daw. No? Sige. Ito, welcome po. Open cam. Tingnan lang. Yes, Steve. Okay. Sige po. 1, 2, 3. Tama po. 1, 2, 3. Okay na po. Okay. God bless. Good God night po bless sa po. bawat isa.